Ayun, so welcome back guys dito po sa ating channel at pag-usapan nga po natin kung anong meron po dito sa details ng pagkakaroon natin ng SRO or yung tinatawag na stock rights offering naman dito sa company po natin na si Ace Energy naman. So in demand itong company natin na ngayon. So makikita po natin sa kanyang chart mamaya naman kung ano po yung status ng kanyang market price. So merong isang malaking investors na papasok in relation dito sa stock rights offering po nitong si AC Energy. So titignan po natin yung kanyang details and then yung possible na effect po ng tinatawag natin na SRO. Kasi kung alam nyo naman, kung medyo may experience na kayo sa stock market, additional shares kasi itong ilalagay niya sa kanyang company naman. Okay po, so bisitahin natin kung anong meron dito kay Ace Energy naman. Yun, so welcome back guys. So pag-usapan nga po natin kung anong meron dito sa Ace Energy stock rights offering po natin. So as usual, bago tayo magpatuloy dito sa ating discussions, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So ginagawa po natin itong mga videos na to, hindi para i-recommend yung isang stock, kundi para alamin lang natin kung ano po yung meron sa kanyang mga nire-release ng mga informations naman. So tina-translate natin as much as possible sa pagkakaintindi po natin sa kanyang mga disclosures naman. So nasa sa inyo pa rin kung bibili kayo or hindi. So due diligence lang, konting analysis and additional na research pa kung anong pong meron dito sa ating mga companies naman. Okay po. So i-define muna natin kung ano ba itong tinatawag na SRO or stock rights offering para mas madali nating intindihin kung ano po yung details ng SRO nito si Ace Energy natin. So, based sa definition natin sa Investopedia, kinuha po natin to. Ang sabi niya dito, SRO gives existing shareholders securities called rights, which will give the shareholders the right to purchase new shares. So, dadagdag siya ng bagong shares at a discount to the market price on a stated future date. Ayan. So, meron siyang heads up na disclosures or information na ibibigay sa ating mga shareholders na magkakaroon nga po siya ng SRO. So, ang ibig sabihin nito, yung mga meron lang pong hawak na shares sa kanya na existing, kung nakabili ka na sa kanya, kayo lang po yung entitled na pwedeng mag-avail po nitong SRO natin. At ang maganda sa kanya is ibibigay niya po at discounted price. So, yung current price po nitong si Ace Energy, mamaya titignan natin sa kanyang charts, is around 4 pesos. Pero ito kasi is ibibigay niya ng mas mura, 2.37 pesos naman. So, it is an invitation to existing shareholders to purchase additional new shares in the company. Ayan. So, medyo may business kasi na gustong puntahan itong si AC Energy or mag-expand siya ng kanyang business. So, kukuha siya ng pondo sa ating mga investors. So, ito, isang paraan is mag-release siya ng additional shares naman. So, ibebenta niya ito sa investing public at a certain price. Until the SRO date, shareholders can trade the stocks the same way they would trade ordinary shares naman. Ayan. So, ito nga ang SRO or stock rights offering na gagawin is in the future pa naman. So, ngayon po ay November, ginagawa natin itong video. So, hindi pa implemented yung SRO na ito sa kanya. So, sabi nga, in the future po niya ibibigay, which is, mamaya titignan natin, is around first quarter ng 2021. So, wala pa siyang specific date naman sa kanya. So, sa ngayon, habang nag-aantay pa po yung mga shareholders natin, so, hindi ka pa naman makakabili sa kanya ng stock rights offering, so, pwede pa rin natin siyang i-trade as a normal na common stock trading. So, pwede mong i-transfer yung shares mo or benta mo para yung iba magkaroon ng rights na bibili doon sa SRO pag dumating na po yung actual date na bilihan naman ng SRO sa kanya. Okay? So, ano naman yung advantage nito sa mga companies? So, companies issues stock rights offering to raise money when they need it. Yan. So, itong time na to, so, pa-expand itong si AC Energy natin. Makita nyo naman. Maganda kasi yung kanyang mga earnings, nag-expand yung kanyang revenues, kumikita siya. So, gusto pa niyang palakihin po yung kanyang companies. So, isa to yung SRO na tinatawag natin para makapag-raise po siya ng additional capital. Pero ano naman yung disadvantage ng pagre-release ng additional shares po sa isang company? So, sometimes, rights offering present disadvantages to the issuing company and existing shareholders.
dahil shareholders may disapprove because of their concern with dilution naman. So for approval pa itong SRO natin na to, pero most likely magpo-push through siya kasi meron siyang isang malaking investor na kasama dito. At yun nga, yung kinakatakot siguro ng karamihan, lalo na kung retail traders ka, is yung biglang pagbagsak naman ng kanyang prices kasi ibibigay niya at a discount price. So alam ng iba, siguro as a normal trader, hindi ka bibili sa kanya kung malulugi ka in the future naman sa kanya. Pero merong advantage to kung medyo long term yung perspective mo kay Ace Energy naman natin. Ayan, so tignan po natin yung details ng SRO ni AC Energy. So ito po yung disclosure, kamakailan lamang November 12 ni Ace Energy sa ating PSE Edge. So meron nga siyang disclosure with regards dito sa ating stock rights offering. So yung kinuha ko na lang yung pinaka-summary niya or yung details ng stock rights offering natin na to. So meron siyang around 2.2 billion shares na ilalagay sa kanyang company or mag-i-issue ng bagong shares at a price of 2.37 pesos. So yun po yung tingnan natin sa kanya. So mas mababa siya as compared sa existing price naman natin. In addition, ayan, meron siyang tinatawag na entitlement ratio of 1.11 shares is to 1 offer share naman. So, ibig sabihin, kung meron kang hawak na around more than 1 share, 1.11 shares, pwede ka pong mag-avail sa kanya ng SRO na 1 share naman sa kanya. So, mamaya, meron tayong example para mas maintindihan po natin yung computation naman na ito. Medyo nalilito kasi yung ibang mga kasama natin sa kanya. Ang completion po nito is wala pa po siyang definite na date. So, Q1 2021 yung nilagay niya. So, pinag-iisipan pa siguro ng company kung ano yung appropriate date sa kanya. So alam niyo naman kasi nasa pandemic level tayo. So pag hindi kasi maganda yung timing ng ating mga companies, baka naman interpret siya as negative. Kasi ngayon, inaantay pa rin natin yung gamot naman doon sa ating COVID-19. And then ito yung isang maganda sa kanya, aside from magre-release po siya ng shares, meron naman siyang isang malaking investor na papasok. Ito po si GIC Private Limited, isa pong Singapore-based company. So, malaking company po ito. Mag-i-invest siya ng around 20 billion. So, laki po niyan, di ba? So, yung ilalagay niyang offer is up to 2.2 billion shares at 2.37. Pero yung stake nitong CGIC is 20 billion. Pero hindi naman natin nakita kung magkano yung kukuhanin niya dito sa ating SRO. Kasi gagawin niya lang po itong pagbili ng mag-acquire siya ng 17.5% ownership stake dito sa ating Ace Energy Company after na po ng ating SRO naman. Pero alam mo na, meron po siyang isang malaking backer, which is yun siguro yung isang malaking kaibahan pagdating naman dun sa SRO examples natin kina CMEX Philippines, isang example natin dito, at saka si Metrobank naman, yung isang example din natin sa kanya. So gagawin niya lang po ito after subject to definitive documentation and satisfaction of agreed conditions. So yun nga, gagawin niya lang after makompleto po yung ating stock rights offering. So mamaya tignan natin ng konti yung details niya. So ayan, explain natin kung ano yung tinatawag na entitlement ratio. 1.11 shares, magkakaroon ka ng 1 offer share naman sa kanya. So meron tayong isang example dito. So kung halimbawa meron kang 1,110 shares na existing na hawak sa kanya, pwede ka pong bumili sa kanya ng 1,000 shares naman. Ayan. So, paano pag iba-iba yung number of shares mo sa kanya? Hindi eksaktong 1.11 yung ratio niya. So, meron tayong ginawang computation dito. Yung shares na pwede mong mabili sa kanya, gamitin nyo lang itong example na calculation natin. Yung number of existing shares mo, kung halimbawa ilang shares meron ka, halimbawa meron kang 10,000 shares sa kanya, i-multiply mo lang ng 0.9009, mako-compute mo na po kung ilang shares yung pwede mong bilhin sa kanya. So para po ito doon sa mga gustong mag-avail ng SRO, meron na po kayong hawak na shares dito kay Ace Energy. So gamitin nyo lang tong simple formula natin sa kanya. Mas madali nang i-compute para alam mo na kung magkano yung iiwan mo na buying power sa iyong portfolio naman para po ma-avail mo kung ilan yung shares na gusto mong bilhin sa kanya. Okay po. So sana makatulong itong page natin na to. And then pag-usapan natin dito yung investment po ni GIC
Limited. So, meron siyang disclosure dito, kasama din doon sa pinausapan natin kanina. Bibili siya ng shares nitong si Ace Energy. So, actually, malaki yung bibilihin niya. Meron siyang 4 billion primary shares. So, magkakaroon siya ng private placement. And then, magpo-purchase din siya sa secondary shares dito sa ating common shares at a price naman na 2.97. So, kanina yung SRO natin is 2.37. So, bibili ng mas mahal ng konti itong si GIC Private Limited po natin ng around 2.97 pesos naman. So, 25% premium to as compared dito sa 2.37 per share na cost ng ating SRO naman sa kanya. So, eto nga po yung pinaka-details natin sa kanya. 4 billion primary shares private placement and 2.97 pesos purchase of secondary shares after ng SRO naman natin. So, sabi ko nga sa inyo, ito yung isang maganda dito sa ating SRO. So, aside from magre-release siya ng additional shares dito sa ating company, meron din siyang isang private investor na papasok at bibili pa ng shares sa kanya. So, yung mindset ng karamihan sa atin na magkakaroon siya ng share dilution, posible naman yon. May konting epekto kasi maraming shares na ilalabas. Pero merong sasalo sa kanya na foreign investors at 2.97 pesos per share naman. Ayan. So, pag-isipan nyo na mabuti kung papasok kayo dito naman sa stocks natin na si Ace Energy po. Okay? So, next natin, konting charting. Tingnan natin yung status ni Ace Energy. And then, yung example ng SRO na nakita natin is galing dito kay CIMEX Philippines. Tingnan natin yung condition niya nung nangyari siya. And then, dito naman kay Metrobank, MBT, nagkaroon din siya ng SRO natin around 2018 naman. So, meron tayong dalawang examples na pwedeng tignan. Ayan, so bago tayo magpatuloy guys, ito pala yung mga social media channels natin kung gusto nyo sumunod dito sa ating mga reviews. So, actually, nagre-review tayo daily doon sa mga hindi pa nakakaalam ng ating channel. So, puntahan nyo po itong ating Palawi Trader na YouTube channel. Or, pwede mo akong i-follow dito sa aking Twitter account. Mahilig po tayong mag-repost ng mga news galing po sa ating mga companies. At meron din tayong Facebook account na Palawi Trader. So, nagpo-post din tayo dito daily. Ganon din yung ating Facebook page. And then, recently, yung ating Patreon account naman para doon sa mga gustong sumali doon sa mga membership level natin. So, pwede nyo pong tignan kung anong meron naman dito. So, punta tayo dito sa ating charting sa kanya. So, ito yung current chart po ni Ace Energy. So, naglagay na ako ng guide sa kanya, yung ating mga trend lines, para makita natin visibly kung ano yung direction na gustong puntahan ni Ace Energy. So, nagkaroon siya ng, actually, nagkaroon siya ng reaction, di ba? Sabi natin kahapon sa kanyang review, nagkaroon po siya ng drop ng price na more than 5% yata itong nakita natin. Kasi nag-react siya negatively dun sa SRO. Kasi nga naman, magre-release siya ng additional shares. So, yung mga nakabili halimbawa dito sa around, last time is around 4.3. Tapos magbibigay lang siya 2.37. So, anyway, pag basic logic lang, alam mo na may discount yung mga nauna sa kanya, and then kapapasok na pa lang is parang lugi ka na sa kanya. So siguro ganun yung nangyari sa kanya, kaya biglang nagkaroon ng pagbagsak ng price. Pero at the end of the trading day, siguro na-realize ng iba, merong value kasi dito kay ACN. So hindi lang siya speculative company, maganda po yung kanyang fundamentals naman sa ngayon. So, unang-una, kung popularity lang pag-uusapan, yung mga renewable energies na project po kasi ni Ace Energy natin, in demand po yan. Kasi lalong-lalo na yung bagong halal po ng President ng United States, si Joe Biden, nasa renewable energy yung focus. Sumabay na rin yung ating government. So, renewable energy din po yung gusto. And then, aside from the direction ng ating mga matataas na institutions, pag tumingin ka dito sa kanyang mga earnings, maganda po kasi. So, halimbawa, third quarter, 180.75% yung net income. So, laki niya, no? Halos 1 billion yung kanyang net income last third quarter. And then, nung second quarter is maganda din. Malaki din, 1.49 billion. So, panahon ng pandemic, pero ito pong si Ace Energy is maganda po yung kanyang kita, which is isang karakteristik po ng isang magandang stocks. Kaya naman, yung negative news pagdating doon sa additional shares, kayang-kayang i-compensate or meron talaga mga sumasalo sa kanya kasi naniniwala sila sa fundamentals naman nitong si Ace Energy. So kung ang advice ko lang kung trader ka guys, so kagaya ko, retail traders, malit lang yung puhunan natin, sumasabay lang tayo sa spike ng mga prices.
tingnan mo na lang yung galaw ng ating charts. Kasi sa ngayon, medyo maraming tatakot doon sa dilution na pwedeng mangyari sa kanya kasi medyo malaki din yung shares. Pero tingnan mo din yung potential niya kung long-term investor ka naman sa kanya. So, ito kasi maganda sa mga long-term investors, lalong-lalo na ngayon, yung kanyang stock price is mababa, nasa 4 pesos lang. Kayang-kayang bumili po ng mga marami dito yung mga kasama naman natin sa kanya. So, i-balance mo ng konti. So, as a trader, ang nakita ko lang sa kanya is uptrend pa naman. So, nakakaya niyang i-compensate yung kanyang yun nga, yung mga negativity sa kanya with regards sa kanyang SRO. So, anytime pwede ka namang lumabas sa kanya kung hindi maganda yung galaw po ng kanyang charts. Pero sa mga long-term investors, very, very good to kasi kung halimbawa nakapag-accumulate ka na ng shares sa kanya, mas makakabili ka pa ng mura in the future naman kay ACN. Plus, yung meron siyang foreign investor na malaki, nakukuha ng 17% stake naman dito sa ating company. So, i-try mong i-balance out yung goal mo naman sa kanya, long term or short term naman. So tingnan natin yung ibang examples natin na nagkaroon na po ng SRO and then yung kwento naman nila kung anong nangyari po sa kanilang stock price. So unang-una, nagkaroon po ng announce ng stock rights offering itong CCHP around January 29, so this year lang. Nag-close ng kanyang stocks offering. So tingnan natin kung anong nangyari sa kanyang stock price. So around January, nag-offer siya ng SRO na 1.5 pesos. And during this time, ang kanyang price is around din sa price na yon, nasa 1.7 siya. Pero dahil hindi nga maganda po yung business and then nagkaroon tayo bigla ng pandemic, yung ating SRO sa kanya is parang hindi naging maganda kasi kung 1.5 yung SRO niya, and then nag-close siya around January, nagkaroon pa siya ng loss. So instead na makatulong sa kanya, hindi pa naging maganda kasi nagdagdag siya ng shares para sa kanyang business. Hindi naman maganda during this time yung kanyang business. Lalong nag-push na ibaba yung kanyang price plus yung negativity po ng ating pandemic. Pero ngayon, nung nagre-recover na po yung ating market, yung kanyang price ngayon is naglalaro na lang dito sa ating SRO naman na 1.5. So, nasa 1.64 na po yung price ni CHP. So, para kay CHP, hindi naging maganda yung kanyang SRO kasi lalo pang bumigat yung kanyang company. Pero ngayon is medyo nakaka-recover na siya. Yun nga lang, kung bumili ka nung last January na kanyang SRO, hanggang sa ngayon is hindi ka pa rin naman masyadong kumita sa kanya. So, na-loss mo yung opportunity na kumita naman. Halimbawa, in-invest mo na lang yung pera mo doon naman sa ating ibang company. So, ang condition naman ni CHP during this time is pandemic. Plus, yun nga, hindi po maganda yung kanyang fundamentals during this time naman na magkaroon po siya ng SRO. Okay po. So, yung next example natin, si Metrobank naman. So, nagkaroon siya ng SRO. Offer price niya noon is 75 pesos. Around March, itong news na to galing kay Inquirer.net naman. So, ang sabi dito, nag-offer siya dati ng 22% discount based sa kanyang BWAP. Dito po sa kanyang SRO naman. So, nag-close yung kanyang SRO around March 21, 2018. So, tingnan natin. So, makikita natin kasi yung history niya eh. So, March 2018, actually, nung nag-close yung kanyang SRO, bigla po nag-drop yung kanyang price. So, makita mo dito, March 21 yun, di ba? So, around this time, ang kanyang SRO is 75 pesos. So, nag-drop siya dito sa SRO price naman natin. So, medyo malaki kasi yung nilagay din na number of shares ni Metrobank para sa kanyang SRO naman. Bago mangyari itong SRO ni Metrobank naman, very bullish po yung ating market kasi January 2018, nag-peak na po yung ating PSE market. So, makita mo, from nung mag-announce siya, umabot siya ng around 96 from the 75 price na SRO. Pero recently, hindi naging maganda yung galawan ni Metrobank and then as of this time, hindi pa siya nakakabawi. So, parang naging resistance niya ngayon yung ating SRO price na 75 pesos naman. Ayan. So, pandemic na and then nagre-recover pa lang yung price nitong si Metrobank. So, alam niyo naman, financially, hindi naging maganda yung ating mga banks kasi nga po sila yung major na naapektuhan po ng mga bad loans naman. So, walang makapagbayad masyado sa kanya, hindi kikita itong si Metrobank natin. Kaya ngayon, kung nag-invest ka ng 2018 naman sa kanyang SRO, medyo hindi ka kumita sa kanya bagkus luging-lugi ka na sa kanya. So, from the SRO price na 75 sa current price is possibly lugi ka pa ng around 40% naman. Ayan. So, laki ng lugi ng mga kasama natin na bumili ng SRO po nitong si Metrobank.
So, yung conditions naman ni Metrobank, pabagsak na kasi yung pabalik na sa correction yung ating market. So, hindi na po nakabawi from the SR price. So, tingnan natin yung case ngayon ni ACE-N. So, itong si ACE-N naman, meron siyang good fundamentals sa ngayon. And then, yung ating trend is pataas, nag-uumpisa pa lang pong umakyat. Kasi meron nga pong optimism doon sa ating vaccine naman. Plus yung, sabi ko sa inyo, yung direction po ng ating mga big institutions is sa mga renewable energy. So, yan po yung mga kailangan na pag-isipan nyo ng mabuti kung bibili kayo dito sa SRO po ni ACE-N. So, ang sa akin lang naman, personally, hanggat uptrend, maganda siya. Pero once magkaroon po siya ng downtrend towards ng kanyang SRO date by first quarter next year, so take a look at the bigger picture bago ka pumasok dito kay ACE-N po natin. Pero kung long-term, very long-term investors ka, so sa nakikita natin na earning performance po nitong si ACE-N, maganda po yung ating company na si ACE-N naman. Okay po, so yun yung ating review sa kanya. Sana makatulong sa inyo. So ikaw yung magdi-decide kung bibili ka dito sa stocks natin na si ACE-N or mag-i-invest ka po sa kanya based sa mga information na nakikita natin. And then sabi ko sa inyo, konting analysis pa and then dagdagan mo pa ng information na makukuha mo bago mo po ilagay yung hard-earned money mo sa kanya. Okay po, so yun yung ating reviews with regards dito sa ACE-N stock price offering. Sana po makatulong sa'yo at don't forget to subscribe dito sa ating channel at see you in my next trading vlog.